Bong Duterte, ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. Pero habang nag-aantay tayo, may mga tanong po yung mga kasama natin kapwa Pilipino. Napakadaming Pilipino naman po dito, karamihan po ay galing sa UK. And this is day what? Day 73. Day 73. Hindi po tumitinag ang pagmamahal ng mga kapwa Pilipino natin kay Tatay Digong. Okay. Anyway, tanong. Sabi ni Senator Mato, meron daw mga ICC investigators na doon sa Pilipinas ngayon. Pinipilit ang mga police at mga retired police na papirmahin ang affidavit to support the case of Tatay Digong and to prosecute all of the other suspects or whatever doon sa case. Madaya po ang prosecution. Bakit? Humingi po sila ng karagdagang panahon para i-disclose ang mga pangalan ng testigo nila. Napagbigyan sila. Tapos ngayon lang sila naghahanap ng testigo. Di ba? Bago dapat nila pinakulong ang Tatay Digong, meron na silang mga testigo. Hindi po pwede na 73 days na nakakulong si Tatay Digong, ngayon pa lang sila nag-aatupag para humanap ng mga testigo. So sa akin, I think that is prosecutorial misconduct. Kasi ang sabi nila, security reasons daw, yung dahilan kung bakit hindi nila ma-disclose yung mga pangalan ng mga witnesses. Ngayon lumalabas, ngayon pa lang sila naghahanap ng testigo. Hindi ba prosecutorial misconduct yan? Mabuti na lang hindi ako abogado sa kanila, no? Uminom ka muna. Oo, yes. Diet Coke, no? Ay, original. Diet Coke. Yeah, okay. Next question. Hindi, wait, kasi tinanong namin si Attorney Kaufman din at katulad yan. Kasi yung prosecution they were granted twice to extend the presentation of witnesses. Ano ba yung indication? Wala ba silang witnesses ba? Or ano ba to? Well, ang sinasabi nila, they're worried about the safety. Pero ngayon lumalabas itong report galing kay Senator Bato na ngayon pa lang sila nakikipag-usap sa mga witnesses, mukhang nagsisinungaling sila. Ang totoo, wala silang mga testigo. Diba? So, I think, abuso na ang ginagawa nila doon sa paghingi ng extension para sabihin kung sino yung mga testigo. Ang lahat ng akusado, merong karapatan para i-confront ang kanilang mga accusers. Si Tatay Digong, 73 days na nakakulong, hanggang ngayon, di sinasabi kung sinong tumatayong testigo laban sa kanya. At yun lang nakakalungkot. After 73 days na nakulong na si Tatay Digong, na parusa na rin yan, abay ngayon palang naghahaglap ng mga testigo. Mag-repeat. Wait lang. Ano pa? Tinanong din namin kay Attorney Kaufman nga, para klaro lang tayo. Kasi ito naman yung disposition mo. Tinanong namin siya, should the President ask or plead for the ICC to bring back Mayor Duterte to the Philippines? Would that be sufficient? His response was yes. And for you naman? I disagree. Okay. Wala pong kapangyarihan ang Presidente ng Pilipinas ngayon na orderan ng ICC. Talagang meron po tayong tinatawag sa international law na only the court exercising jurisdiction can rule on its jurisdiction. So, talagang tanging hukuman lang ang magdedesisyon kung meron silang jurisdiction, either nga dahil doon sa tinatawag nating rationate tempore, yung pagbitiwan natin na patapos nagsimula ang preliminary investigation mahigit isang taon na, o dahil nga doon sa pamamaraan na siya ay nakuha. Pero kahit ano pang sabihin ngayon ni Marcos Jr., walang pakialam ang ICC sa kanya. They will decide pursuant to the Rome Statute at walang kahit anong provision sa Rome Statute that would enable Marcos to order the ICC to divest its jurisdiction. Kinakailangan legal basis yan na nakasulat sa Rome Statute. So I beg to disagree, but I'm not counsel, I'm just an observer. What is your opinion, attorney, sa statement ni Attorney Kaufman na the real prosecutor daw is actually in Manila, physically located inside the Malacanang, sitting on his palace, and that he utilized this particular institution, a foreign institution, to advance whatever political agenda they have? Well, yan naman po sinasabi ng lahat ng Pilipino. So ina-echo lang ni Kaufman kung ano yung sinasabi na ng mga Pilipino. Na talagang dahilan kaya nakakulong si Tatay Digong ay dahil mga Marcos na nagnanais na Marcos forever at ang pagkakakulong kay Tatay Digong ay pamamaraan para mabura ang mga Duterte bilang banta sa mga Marcos. Yan. Okay. Do you have another question ba? Si Anton. Question. So anong pinakamagandang gawin na Torme sa bilang abogado para makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas? Well, mga abogado, ginagawa nila ang mga trabaho nila, no? Nakabinbin na yung pagpo-question sa jurisdiction na lahat naman tayo sa Pilipinas, sinasabi natin sa mulat-mula, even day one, walang jurisdiction, no? Of course, it took 50 days to file the challenge, pero at least naka-pending na yan, no? Pero meanwhile, ang sinasabi ko, may magagawa pa rin mga Pilipino. Dahil siya'y kinidnap,
i-pressure natin, lalo na ng mga Filipino Dutch at saka mga Filipino Europeans na wag dapat konsentihin ng Netherlands na siyang nagkukulong at nagbabantay sa kanya dito sa dahig na ipagpatuloy yung pagkukulong dahil illegal yung pamamaraan ng pagkuha sa kanya, no? So, tingin ko dapat maging maingay ang mga Filipino, Dutch at Filipino Europeans and demand from their government na dapat wag konsentihin yung illegal na pamamaraan na pagkuha kay Tatay Digong. Ayan na po, parating na si Kuya Bong, no? Now, si Kuya Bong po, si Kuya Bong po ay nagdala ng mga balita kay Tatay Digong, no? Yung mga balita gaya ng cabinet revamp, yung mga balita ng pag-dismiss ng kaso niya laban kay Torre at Marbil doon sa pag-ano kay Kibuloy, at aalaman natin kung ano ang mga reaksyon ni Tatay Digong, no? Ay, dito tayo, Kuya Bong. Sir Bong, dito Siyempre, lahat ng Pilipino ngayon nanonood at atat malaman. Anong balita kay Tatay Digong? Kamusta muna siya? Medyo masaya sa ngayon. Masaya siya. Bakit po siya masaya? Kasi yung mga updates yung mga binigay ko sa kanya, Masaya. natutuwa siya. Ano yung mga updates sa binigay niyo sa kanya? Lahat yung mga, yung sa revamp ngayon sa cabinet. Ano sabi niya doon sa cabinet revamp? Napasmile. Napasmile, pero wala siya Kasi sinabi. hindi talaga siya nagakuhan kung ano, kawat. The way I bangko sa kanya, parang gumaganon siya. Gumaganon, okay. Ano pa pong tinanong niyo sa kanyang issue? Wala pa. Sabi ko, yung mga kayo, mga supporters, everyday nandito talaga yan sila. Sabi niya, ganun ba? Nakakahiya man. Sabi ko, hindi mo mapigilan yan. Yan talaga. Oo. Yung pag-dismiss po ng kaso niya labang kay Marbil at Torre sa pag-aresto kay Oo, Kibuloy. nabanggit ko rin yun yung kay sa ombudsman na. Kay Kibuloy. Ano sabi niya? Nakuha lang siya. Basta, kuha lang siya. Ang sa kanya, basta updated lang siya sa mga pangyayari. Okay na siya doon. Hindi masyado siya nagko-comment ng Oo. kung ano man. But sa expression ng mukha niya, yung parang, Yung magsisimula na po, magkukonvene ang Senate as an impeachment court sa June 3. nabanggit ko rin yun. Sinabi ko rin na baka hindi matuloy, pero numbers game man ng kuan. Sa kanya parang ganun lang. So talagang ina-absorb lang niya mga He information. doesn't hindi masyado siya comment. nagasalita kung ano ang i-feed ko sa kanya. But special expression niya, masaya siya. Saya. Tapos nagkapulong po sila kanina ni Attorney Kaufman. Ano naman ang wala siyang binanggit po sa meeting nila. Nung nabanggit ko na kuan nga once kasi pag nagkakentuhan na sa Sa kaso. sa kuan ngayon sa case niya bawal. So kaya nga nagaganon na lang kami. Ganun. Nothing about the case. Pero kuan in high spirit siya na nagulat at ako kasi pag yung habang inantay yung escort ko labas. Tinitingnan niyang outfit ko. Kenzo yan. Sabi ko, Kenzo. Okay ka ngayon, sir. Kenzo. Pati. Tap to bottom, Kenzo. Sabi ko, padalahan kita dito ng Kenzo. Bawal. Pero, masaya sa akin. Ano ang suot ni Tatay Digong And sa again, loob? Ano pong suot niya sa loob? Ano? Ano suot niya sa loob? Yung parang pang jogger din na gano'n. Jogging suit lang. So hindi naman pang preso, no? Hindi. Hindi. Walang ganon. No? Hindi yung kagaya mga ibang orange, Walang ganon. parang treatment sa kanila sa loob. Hindi naman yung purely detention lang. Parang ganun. So, basta masaya siya. And again, parating niyang inuulit sa lahat ng mga supporters. Maraming salamat. At na-mention ko yun na yung rally bukas. Ano sabi niya sa rally bukas?
expecting siya kung sa next balik ko, kung ano namang babalita ko sa kanya. Yung balita po na baka bumalik dito si Inday Sara, alam na ba ho niya yun? Yeah, I already briefed him about that. Waiting siya because I told him na kung dadating man, kung sino man dadating, si BP ba o sino sa anak niya, ako naman ang Walang iwanan, sir. Walang iwanan. walang iwanan niya. Basta sabi niya, salamat talaga sa... Kamusta po ang pagkain niyo, sir? Hindi, Nakakain siya ng konti. hindi ko nakikita yung kinakain. Pero, nung nakausap ko yung guard, sinabi ko nga bago alabas na ako, binulungan ko yung guard. Is he eating well? Sabi niya. So, he's good. I would put it this way na lang, high spirit. Very high spirit. Hindi mo makukuha yung spirit. Kung ginanon naman siya, but he's in high spirits. Yung kanya, yun yung siguro siya nasabi niya, there will be a time for reckoning. Yes, okay. Maraming salamat, Kuya Bong, ha? Sa Tuesday uli ang next briefing natin, no, kay Kuya Bong. Well, anyway, so yan po ang latest kay Tatay Digong. Alam po niya mga pangyayari sa Pilipinas. Alam niya yung cabinet courtesy resignation. Alam niya yung pag-dismiss ng kaso na sinampa niya lamang kay Marbil at Kitore. Alam niya yung pagsisimula ng impeachment. Wala siya masyadong reaksyon pero nakangiti and in high spirits, no? At syempre, kampante, I guess, because he's in high spirit dahil alam niya na may katapusan ng lahat. No? At mukhang malapit-lapit na ang katapusan. No? So excited po tayong lahat dyan. Anyway, maraming salamat, May Kuya isa Bong. pa lang, may nakalimutan Oo. lang ako isa. Oo. Binanggit ko rin, sabi ko, alam mo ba si Atty. Roque, i-revoke daw yung kanya passport. Sabi niya, kaya niya yun. Sabihin mo sa kanya next time, pag ako kinulong, magre-request ako, dito ako ikukulong para kasama niya. Promise. Anyway, yan po ang latest kay Tatay Digong. Kaya ko daw yung pag-revoke ng passport. At sabihin niyo talaga naman, hindi ako makukuha ng mga vanga. Yes, okay? Manigas silang lahat. Okay? So, maraming salamat po, tatay na rin, no? Hindi, kuya lang. Ayaw din ang tatay. Kuya Bong. At hanggang Tuesday po muli ang ating susunod. Na? Ayan po, marami po tayong mga kababayan, mga karamihan, mga taga-London. Sino mga taga-London? Bakit ang dami ngayon ng London? Dami. Oo, okay. Sino ang lahat ng mga taga-Scotland? Ang dami din, ha? Mga taga-Ireland. Konti nga mga Ireland. Mga taga-Philippines. Wow! Talagang lumipad kayo rito. Talagang lumipad lang kayo dito. Wow! Eh, bakit po kayo lumipad? Halika, dito kayo. Dito kayo, Daddy. Talagang lumipad kayo, ha? From Cebu. Okay. Oo, bakit po kayo pumunta rito sa Dahig? Okay. Siyempre, dalawin namin yung si Juan, ating tatay natin. At anong mensahe niyo sa kanya? Ito, si Kuya Bong, naririnig niya ang mensahe. Ito po, mensahe niya na taga Cebu, lumipad siya rito. Anong mensahe niyo? Direct. Una-una, yung minsan magkakalimut ako dahil Sino? 78 na ngayon ang edad. Oo. So, ngayon alam ba ninyo na natatalo ngayon ang pinaka-kuan natin doon sa Cebu? Si Gwen Garcia. Gwen Garcia. Oo, natalo. Yun si Bambari 4. Oo. Hindi niya ini-expect Na manalo siya. So, Oo. di niya akalain na ganun pa rin, manalo siya. So, ngayon, di niya akalain na Ano? pabalik-balik ako. Tingin nyo ba yung pagtaas ni Tatay Digong sa kamay ni Pam at saka yung sa pagtalikod ni Gwen kay Tatay Digong may kinalaman sa pagkatalo ni Gwen? Of course. Of Okay. course. Dahil ganun, yun talaga ang nangyari ngayon. Okay. Oo. So Cebu is, sino ang presidente pa rin ng Cebu? Oh,
Ngayon, doon, si Duterte talaga. Duterte pa rin. Duterte pa rin. Oh, sino pa? Kayo po. Galing din kayo ng Pilipinas din. Okay, Cebu rin. Saan ba kayo sa Cebu? Mandawi. Mandawi, ha? Talaga, ha? Talagang sinigurado nyo na dadaan kayo kay Tatay Digong. Ano mensahe mo kay Tatay Digong? Pararating natin kay Kuya Bong. Ako, unexpected talaga yung nangyayari kasi kay Duterte. For me, mga taga Cebu, support talaga kay Duterte. So, we expect his help yung okay para sa future na una health. Basta kami lahat support kami kay Duterte. Oo Pasensya nga. talaga. Okay. Okay. Okay, sino pa? Sino pa ang mga galing sa malayo? Sino pa? Mga galing saan pa? Visit lang kami. Oh, galing UK. Galing UK. Alam mo, nandito si Makabayan. Dali ka nga Makabayan. O, kilala nyo naman itong Makabayan. Sikat na sikat ito sa internet, ha? O, hanggang kailan ka dito, Makabayan? Sabihin mo sa kanyang mga tagapanood. Yeah, hanggang 12 po ako dito ng June. So, Wow! Talagang magpupuro ka kay Tatay Digong, ha? solido po tayo dyan. solido. Yan. Ano mga damdamin ng mga taga-London? Malungkot dahil sa pagkakulong ni tatay, pero masaya na din dahil naibabahagi natin yung kaganapan dito. Sa iyong vlog at marami kang followers, no? Opo. Ano yung balance ng ilan ang pro-Duterte, ilan anti-Duterte? Madami po talagang trolls na kwan. Maraming Oo, trolls. pero pag kayo na na-share nila sa ibang grupo, doon po dumadami yung mga trolls. Pero madami pong Duterte doon. Ang balance noon is mga 80% Duterte, tapos yung 10 to 15 to 20 mga trolls na. Mga trolls. Ano mensahe mo sa mga trolls? Walang kayo, bantay lang kayo dyan kasi hindi ko kayo papalayasin. Welcome po kayo. Oo. Norway, ma'am. Ma'am, pareho tayo, ha. Wait. Nakasarado ako, kaya. Daran! Okay. Ma'am, ano po pangalan nyo? Zaidi Toyrigers. Zaide. Okay. So, ano po? Galing pa kayo ng Norway? Opo, Paano nagbiyahe kayo? po kahapon. Paano kayo nakarating dito? Nag-drive? Plane. Okay, nagbiyahe. Nag-plane po At ako. ano naman ang dahilan at pinuntahan nyo pa rito? Ang nakikita lang natin yung pader kung nasaan si Tatay Digong. Well, in solidarity for Tatay Digong at mula nung first day na nakita ko sa mga live ng mga nandito sa The Hague, sabi ko, I was crying, really crying. Sabi ko, panahon na to para iparamdam ko na gusto ko talaga siyang suportahan. Kahit Okay. mahal ang pamasahe, kahit malayo ako, talagang para bukas. Okay. Galing Tarlac. Okay, ha? Wow. Ano mensahe nyo kay Tatay Digong para madala ni Kuya Bong? Sana makauwi na siya. Sana makauwi. Makauwi na siya. Hindi niya Okay. deserve ang makulong. Makauwi na siya. Okay. Wow, meron naman tayo taga Tarlac, ha? Ma'am, akala ko Central Luzon ayaw kay Tatay Digong. Okay. So hindi totoo na ayaw ng mga taga Central Luzon si Tatay Digong. Hindi po, gusto po. Gusto nila, gusto nila. Oo. Pangasinan. Oo. Oo. Ilocano man. Oo. So talaga nagbiyahe kayo galing Pilipinas. Partner ko po, Dats, pero nga ako po, 2 months tour. Ganon. Pero galing kayo ng Philippines ngayon. Opo. Anong mensahe nyo kay Tatay Digong? Strong po and magpalakas. Wow, meron din tayo galing naman sa Qatar, ha? Tignan mo yung mga Pilipino nagpupunta rito from all over. Pwede Ma'am, po pa picture, sorry. opo, picture tayo. Okay, picture. Ma'am, galing sa Qatar, ano po ang mensahe nyo kay Tatay Digong? Dito kayo. Ano po, sir, from Qatar, then from Davao City. Okay. Wow, merong California, ha? Nandito po ako para sa mayor namin. Gusto na namin iuwi. Oo, sabihin nyo sa mga Dutch. Anong mensahe nyo sa mga Dutch? Please bring our mayor, our president home Yes, as soon as possible. Soon. Ma'am, kayo po, galing sa Amerika. Kayo ata ang champion na pinakamalayo ngayon, no? Kayo, sa LA. Oo. Talagang nagpunta kayo rito para makisuporta, ha? Opo. Talaga, ha? Just to show my support. Kaya si tatay needs to be strong and laban lang. Okay, yun, to be strong and laban lang. Yeah. Kasi mga Pilipino, ano naman ang mensahe nyo sa mga nasa Pilipinas?
just mag-pray for Tatay Digong for yung health niya at makauwi na siya as soon as possible. Okay. Yes. Thank Okay? you po. Pwede yung Thank you. magpa-picture. Alika, picture tayo. Dubai. Tubig from Ay, Dubai. mamaya na, live. Mamaya na, naka-live. Muna. Okay. Oh, live. O, sino pa po ang gusto mag-share ng kanilang... Dito po, saan po kayo galing? Tinulak. Saan kayo galing? Oh, I'm galing London, pero London. originally from Ipil, Zamboanga, Sibugay. Zamboanga, Sibugay. Oo. Kamusta ang eleksyon doon? Ay nako, panalo talaga ang Pilipilaban doon. Kaso lang, medyo hindi ka paniwala na nakapasok yung iba na meron talagang problema sa Eleksyon. Kasi Pati sa pumasok ang mga London din PFP, no? Pati Pumasok sa ang... London, iba yung lumabas na binoto nyo. Oo. Binoto namin. Solid na block voting kami for Duterte. Okay. Well, anyway, so maraming salamat, ma'am, ha? Thank So, you. message kita, Tatay Digong. Message ko sa kanya na sana makauwi na siya, maging malakas siya in health, saka alam ko he's still very, very sharp. Yes. Okay. Thank you. So, okay, day 73, wala pa rin pong tigil ang pagpunta ng mga kababayan natin dito. At syempre, naririto sila dahil ang ating mensahe kay Tatay Digong, walang iwanan. So, kayo po, sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Ano ang sigaw ng mga Pilipino? Ano ang sigaw ng mga Pilipino? Yes. So anyway, on the 73rd day of kidnapping of the Tatay Digong, nandito pa rin po, walang iwanan. Ito po yung Spokes Harry Roque, dito po sa labas ng, hindi ko pa rin ma-pronounce, Scheveningen Detention Facility. However, it is pronounced, Linchak na Scheveningen yan. Ang hirap-hirap ma-pronounce, okay? At wala pong iwanan, okay? We love you, Philippines. Your only country we have, your only country we love. God bless the Philippines. Salamat po. Mabuhay si Atty. Harry! Nako, ang hirap naman yan. Scheveningen nga, hindi ko ma-pronounce eh. Sasabihin mo pa yung mga picture. Ayan, attorney kasi California yan, nag-iisa. Yeah, picture time. Sulitin. Group picture tayo, group picture. Ay, oo nga pala, group picture mamaya. Pwede na. Picture. Pwede na yan? Wiki, attorney yan. Ayan na. Alam mo siya. Attorney. Attorney, pwede na yan? Hindi ako nagtatagal ng live eh. Kasi binubura rin eh.